Night po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB ulit, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong panunumbat ng mga DDS na aniyay, nako, mabuti pa nga ho, puntahan na natin mismo yung eksaktong post nito. Ito ho yung kumakalat kasi kahapon. Kaya na-post ko rin sa FB page ko. Sabi ko nga dapat doon dapat Duralex said Lex. The law may be harsh, but it is still the law. Bakit? Yun po yung yun ang pang-counter doon sa bending the law. Sabi rito your son betrayed me and handed me over to the foreign nationals. Gawa ito ng mga DDS. Sabi rito, I still remember the mother of our current president once faced charges to, anong once faced? But because her old age, PRRD made sure she was never imprisoned. He protected her knowing she was already old. Okay, hindi yung innocent ang binabanggit Sabi rito, naaalala ko pa ang ina ng ating kasalukuyang Pangulo na minsan ay nahaharap din sa mga kaso. At dahil sa kanyang katandaan, sinigurado raw ni dating Pangulong Duterte na hindi siya makukulong. Sabi, iningatan siya dahil nga sa kanyang edad. 80 anyos na si Imelda niyan Now ngayon ito. So why BBM could not do the same for PRRD? Diba? So bakit daw po ito hindi man lamang nagawa ni PBBM kay dating Pangulong Duterte? Yan. Kayo alam niyo ba yung sagot? Diba? Ang tanong, totoo ba yon? Totoo po yan. Yung mga gusto kong alamin kung ano yung GR number ng kaso, nandito po. Ayan GR number 152154. 152154. Okay, sabi rito sa BBC, the charges, Imelda Marcos 89. At the time handong 2018, 89 years old siya. The charges relate to alleged illicit financial dealings with Swiss-based NGOs while serving in her husband's government from 1970 and 80s. The ruling permanently barred Marcos, who is currently a member of parliament. Congresswoman kasi siya noon and then tumatakbo rin siya para sa pagkagobernador. The corruption court, yung Sandigan Bayan, found Marcos guilty of 7 counts of violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. She was sentenced to between 6 and 11 years in prison for each count. Marcos was not present at a court, but a warrant has now been issued for her arrest. Then the case has been pending with the Anti-Graft Court for 27 years. Grabe, lala. 27 years yung pending nung kaso. Kung may ebidensya namang matibay, ba't hindi na desisyonan agad? Grabe rin manggipit no? Yan ang injustice. Marcos, who is currently a member of House of Representatives, is running for governor post in next year's general election. Okay, ito pa, isa pa. News. Ang totoo pong nangyari, ito lang. Hindi po yung nagsalita si Duterte na siguraduhin ko dahil sa edad mo, hindi ka na makukulong. Ito po yung sinabi lang doon na kung sakaling si Imelda ay makulong, dadalaw sa kanya si Duterte. Kasi ang sabi ni isang panelo dyan, kay Digong daw, hindi raw po yung nadadala siya ng pagiging magkakilala, magkaibigan. Kumbaga, Duralex said Lex. Ika nga. The law may be harsh, but it is the law. Pero dadalawin kita. Yun. Kasi, dito rin naman sa, alala ko lang, sa Constitution natin ngayon, Article 7, Section 19,
Ito lang yung pwedeng gawin ng presidente. Pwede ho siyang magbigay ng kapatawaran, pwede siyang magpababa ng sentensya. Pero ang hindi niya pwede hong magawa rito napatawarin yung mga nakasuhan nahatulan sa impeachment court. Now, in this case kay Imelda Marcos po, hindi niya po pwedeng i-grant mag-grant ng amnesty kasi kung amnesty, pardon kasi hindi pa po final and executory. Ang kailangan lamang po rito, sabi diyan, after conviction by final judgment. Okay? Yun po. Kaya yung sinasabi nila na dahil daw po diyan kay Digong kasi ganyan-ganyan, hindi ho totoo yun. Ano po ba ang nangyari ngayon dito sa kasong ito? Yun yung magandang tanong doon eh. 'Di ba? Yan po ay pending pa rin po hanggang ngayon. Inapila ni Imelda Marcos, kung di ako nagkakamali. Balik lang natin to rito. Yan. Inapila niya po yan. Ang ginawa niya doon, tawag dito, nag-file sila yung hatol sa kanya ng Sandigan Bayan, 2018 November yon. No, convicted siya sa 7 counts ng graft. Tapos nag-file sila noong 2018 din ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Yung apila naman nila ang i-file nila, tapos pinayagan din siya na makapag-bail. So kada isa po ron sa 7 na yon ay 150,000 pesos ang bayad niya doon sa kanyang apila. Okay? Ngayon, yung Sandigan Bayan ang pumayag po na si Imelda ay makapag-post ng bail dahil nga sa kanyang edad na 89 years old. Saka mahina na siya noon eh. Isa pa, karapatan niya rin po na makaapila. Again, kapag may desisyon ng Sandigan Bayan, meron pang window frame na pwede mong, di ko lang masiguro kung 30 days, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration o kung 15 days ba or 45 days. Pwede kang mag-file para sinasabi mo, paki-review naman. Tama ba yung naging desisyon ninyo? Ganon. Tapos pagka sinabi ng Sandigan Bayan na tama yung namin, desisyon namin, pinaninindigan namin, then akyat ka ngayon doon sa Korte Suprema. Doon ka ngayon umapila. So ang binayaran niya ron sa kanyang pinayagan siya ng Sandigan Bayan na mag-bail, tapos sa Korte Suprema umapila sila. At hanggang sa ngayon po, pending pa din yung status na yan as of today. Wala pa ho. Kaya yung sinasabi ng dahil kay dating Pangulong Duterte, kaya hindi nakulong si Imelda, kalokohan yan. And besides, yung kay Imelda, mukhang ipinagpilitan yung kaso eh. Kung 27 years, tatagal ang kaso. Ilan na yung judge na humawa kaya niyan? Di ba? Ba't kinakailangan na paabutin ng ganung katagal? Takot ba sila kay Cory? Oh. May tanong ako about sa post na yan. Meron bang ginawang mabuti sa Pangulo ang mag-aamang Duterte para manumbat sila ngayon, JDB? Ewan ko. Wala. Malas Digong walang bail. Diba? Hindi, kasi nung 2021, kasi expected naman talaga na ang maglalaban ng 2021 ay si PBBM magpipresidente. Diba? Ngayon, ang gustong mangyari nitong kampo ng mga DDS, lalo na yung mga vloggers na nag-enjoy sa pag-aalaga ni Digong. Dahil kung tutusin, sabihin sa inyo talaga, base sa mga nakausap po mga DDS na konektado sa Malacanang, iba mag-alaga si Digong sa vlogger. Even 2015 pa lang, si Vlad, vlogcaster, Nino Barzaga, 2015 pa lang, PR na ni Duterte sila. Yan yata yung pinondohan ni Aimee nun eh. Ni Marcos doon.
Kasi wala daw pira si Digong. Yun ang pronta nila na mahirap siya, walang pera. Kabalbalan. Ganun nila pinabango si Digong. Kaya lang, si Digong naman, bumabanat na ayaw niya kasi na si PBBM magpresidente. Gusto niya magtuloy-tuloy yung grip of power. Sabi ko nga, akala ko ba galit kayo na si matandang Marcos nag-20 anyos sa Malacanang. Tapos ngayon gusto ninyo magtuloy-tuloy pa rin. Kung walang term limit, malamang kumandidato si Digong laban kay PBBM, 'di ba? Kayo rin pala gusto ninyo magbabad rin sa pwesto. Oh. May term limit kaya halinhinan yung mga anak, 'di ba? Live tayo, pare. My balance sa GDP. There are several key distinctions in the legal and political situations of Imelda and FPRRD that explains why one is not detained while the other is. These differences include the nature of the charges. That's correct. Ako pa rin that's correct sa abogado. The court handling the cases and the legal status of the proceedings. Her cases were heard in Philippine domestic court while Duterte case was filed with the ICC, which we are no longer member. The former first lady facing the charges and continues attending. Yon. Sabi niya, may mga pagkakaiba raw no, sa aspeto ng mga mahalagang aspetong legal, yung mga situation ng kaso ni Imelda Marcos at ni Duterte. Kaya yung isa hindi nakulong kasi nga naman si Imelda rito karapatan niya yon, no, pinapayagan sa Pilipinas makapag-bail. Ito nga lang sa revised penal code, sabi pag nasa 70 na yung preso dapat palayain na. Yun nga yung pinagmamalaki ni Duterte. Saan nila ako ilalagay, sabi niya ng presidente siya. Kaya ang lakas ng loob niyang umami noong 2018. Sabi niya, ang tanging kasalanan ko lamang I am guilty of is the EGK. Sabi niya. Hindi niya naisip na meron palang ICC na merong residual jurisdiction. Pag nasimulan nila yung pag-iimbestiga, nakapagsimula sila, any proceedings nga, sabi, doon nananatili ang kanilang nanatili ang kanilang jurisdiction. Hanggang sa petsa na naging final na yung separation natin mula sa ICC. Now, yung kaso ni Duterte kasi, mas malala ito. Kay Imelda walang pinatay na tao Tsaka alam niyo naman kung ba't pinagsasampahan ng kaso, di ba? Dahil nga sa matinding political persecution nila noon. Imagine kung, again, may ebidensya, 3 years tapos dapat ang kaso, mahaba na yun. Ba't umabot ng 27 years, di ba? Kay Imelda, dahil sa edad niya, pinagbigyan siya, that's bending the law. Okay, that's bending the law. Pinagbigyan siya ng makapag-bail. At saka, pwede siyang umapila pa. Kay Duterte, baliktad po. Wala pa ngang naisasampang kaso sa kanya sa ICC. Ang ICC hindi pa, kumbaga hindi pa siya binabasahan hindi pa siya dinidemanda nun formally. Iniimbestigahan pa lamang siya, suspect pa nga lang siya. Nakakulong na doon at hindi uso ang piyansa sa klase ng kaso niya, sa nature ng kaso ni Duterte. Kaya hindi po siya nakakapiyansa. At mukhang walang piyansa doon, Diyos ko. Ang binibigay doon, interim release. Diba? May commitment na makakabalik yan dito. Pero, wala pa sa history ng ICC, wala pang merong ganyang katulad ng kaso kay Duterte na pinagbigyan nila. Bukod doon, hindi siya kumikilala sa ICC. Paano siya palalayain? Diba? Di hindi maliwanag yung continuous refusal and acknowledgement sa ICC sa kapangyarihan nito sa kanya, hindi niya makukumbinsi ang mga taga ron, ang mga judges doon, na palayain siya sa pamamagitan ng interim release. Pero again, kung isusumbat ito sa nila, ang kapal naman ng mukha ng gumawa nito. Sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw, walang kinalaman si Duterte rito kung bakit hindi nakulong si Imelda.
At hanggang ngayon, nakapending na pa rin naman ang kaso kahit na ang presidente na ay si PBBM. Hindi ko maintindihan rin ng Korte Suprema eh. No? Ano rin ang Korte Suprema eh, pagkasutil din kung tutuusin eh. Apila na nga lang yun sa kanila, hindi pa nila magawa. Pero yung mga mas batang kaso, di ba, naaasikaso nila. Anong meron?